mag-interpret sa English to ilugay. No, pero magiligay ng English, no kasi kawataw. Last Tuesday, may klase dire. Oh, may klase dire. There was a class here on last Tuesday. It's FGMS, no correct? English na lang eh. After the class, we talk together with the president, Mr. Almrat. Nagkadto kami ng istoryanay kami niya bro, makadto tanay kay Brad Samuel. No, makadto kami to sa Tuesday, nangamuyo kami kay Brad Samuel. Si ko maninoy, kamusta ikaw niya? Ayos ang manami man. Si ko na pamatsyag mo niya, dugi na unat akong tangkugo. Okay, si ko te mangamuyo ang atong presidente para sa imo. So nangamuyo, in short, nangamuyo kami. Then on Wednesday, last Wednesday, ara ako sa Banwa, nanawag ang aton senior pastor. Nya bangkat to ito anay si Maninay Rosette nagahilibion. So nagkadto ko to. At very moment nakita ko siya nga nagapungko na bitulog niya, gahuragok. Gahuragok pero nagahilibihi. Nga kangay nga do siling ko pagkakita ko siling ko stroke ni. Nagamo na siya, nagkatiri ko orong bala. Siling ko bisan ano ko kapukaw, bisan ano ko pakatawag, nami huragok niya. So si Maninay Rosette nagapinungko na sa Tiabaw. So in short, di ko madala si Maninoy Samuel ko nakulang. So nag-ask ako bulig kay Pastor RJ. Kasi ko dudok ko dako lawas ni Pastor RJ, buligan ko to sanay, kadtuan ko to siya. So nagkadto kami dito, karga namon si Maninoy Samuel sa tricycle. So si Maninay Rosette hindi kabalo ko na nung i-obrahon. Kuha na siya, pato pa ka rin na. Siko, mauna kami sa ospital. So sang ara kami sa ospital, kadto ko sa emergency room, may kami mga tao man nagbulig sa amon. Then pagkakita sa doktor, sila sa doktor, basi na makotsok may mga bisyo, si wala ni dok. Wala pa di asawa niya, pero tabagin niyo lang anay. So pagkato dito, ginatingal si Maninoy Samuel. Ginatingal siya kung nambot kung anong ibutang sa iya puwak. So ginatingal siya, hindi gid mangangaya baba para may suhok lang balang na tubo para makasurvive siya. So nabudlayan ng doktor, nagdulugo na gani baba niya, nagdurugo na puwak niya. So in short, nag-decide kami nga madala si Lilo. So may salakyan, wala problema. May driver, totong driver mismo, sinong Rime. Then, ang problema, ang galas tuhod. So, ang charge nag-decide nga mahatag para kay Brad Samuel. Then, hitso ng tanan. Naglakat na pa Lilo. Paglakat si Lilo, nag-text Brother RJ. Aras pa lang sila sa Haro, 90-60 ng iyang blood pressure. Normally, ang blood pressure sa tao is 130 over 80 or 70. So, sa tungat yun, relax lang yapon ako. Isipa bla, 90-60. My friends, pag-abot sa Western Visayas Medical Center, pasalamat sa Ginoo, naagapan ang atong lutod. So, sa bulig sa inyong pangamuyo, mga kauturan, nag-aamat-amat man revive, nag-aamat-amat man recover si Brother Samuel. Pero karon bot mong pagwa ni gani karon. So karon lang. Kag nalipay gid ako sa mga utod naton nga dire sa tagsa katawa sa aton sir pastor, wala ka balibad. Tinga ang ginapangita ta kag ang ginabuligan ta kabuhi. Kabuhi kag wala liwan utod naman sa Ginoo. Kag bisan di naman utod sa Ginoo, it is our social responsibility nga buligan naton. So salamat gid sa inyong bulig bisan sa pagpangamuyo kag sa inyong financial support sa ila. Kag salamat gid nga nagapaabot gid si Maninay Rosette nga dako gid ang nabulig naton sa pangamuyo kag sa finances. So hindi na ko magdugay. Ina-request ko ang tanan sa pagtindog sa pagbukas ang aton Biblia sa 1 King sa nahauna nga hari, Kapitulo 17, versikulo 1 to 24.
Okay, kuha ko ni sa New Living Translation. So, dili lang kita ni makuha. Sa 1 King chapter 17 verse 8. Oh, Kings. Okay, sorry, Kings. Sa mga hari. Nahaon na sulat. Nahaon na nga libro sa mga hari. Okay, chapter 17 verse 8. Then the Lord said to Elijah, and 9, go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. Lord, salamat gid Ginoo sa sini Lord nga pulong mo Ginoo. We pray, Father God, nga ang imulod balayan nga Espiritu Ginoo magakunsad sa amon, magapatunga sa amon. Lord, ang imo kaayo Ginoo, mabatyagan namon Ginoo throughout the years, O God. Lord, salamat gid sa imo katutom. We invite, Lord, your Holy Spirit to be with us, O God, once again. In Jesus' name, Amen. Okay. So, sorry Gabe, walang S. This is the story of the widow kag si Prophet Elijah. No? First, kilalahon tanay si Prophet Elijah. Kinsa nakasapol si Prophet Elijah dito sa lugar sa isa ka balo. Si Prophet Elijah ginsugo sang atong Ginoo nga magkadto kay Haring Ahab. Nya Haring Ahab ginpadala ko diri sa Ginoo agud ipabalo sa imo nga ang pungsod sang Israel magaabot ang El Nino. Ang malawig nga tig-ilinit. For how many years? Diri sa Pilipinas, nag-announce ang atong pag-asa, ang El Nino magatupad sa aton sa Pilipinas sa sulod sang 7 ka bulan. Did you know sa Indonesia nag-umpisa na ang El Nino? That's why nga may forest fire sila dito. Nga apektado subong ang Mindanao. Apektado ang Mindanao subong sang ilang aso, haze. So pagamayuon ta lang hindi di maglapot sa aton sa kwan sa panay. Kay sa rakit subong pa lang nga daan, mga utot, sa yabok pa lang sakit na puwak ko. How much more ang haze halin sa Indonesia nga kalayo-layo lapot pa di sa aton. So nagpabalo si Prophet Elijah, Haring Ahab sa sulod sang 3 ka tuig maga-suffer kita sang malawig na tiglinit. Aton pila ka bulan? 7 ka bulan mga biyan. Ilaya 3 ka tuig. Nag-announce ang pag-asa 7 months. Ilaya 3 years. Pagkabati na yung Haring Ahab, sumiklab ang iyang ulo. Sino ka? That's why, my friend, papangita siya sang hari. That's why nagkanto siya din. Okay. So basahan ko lang. Now Elijah, who was from Tishbe in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel lives, the God I serve, there will be no dew or rain during the next few years until I give the word. 3 years. Then the Lord said to Elijah, go to the east and hide by Kerith Brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food. Sa nagpalagyo mga kauturan, si Elijah kay Haring Ahab, sino ang nagsagod kay Prophet Elijah? Wala liwan mga kauturan. Uwa! Sa malawig nga tig-ilinit mga kauturan, uwak ang nagpakaon kay Elijah. Pero bangod sa malawig nga tig-ilinit mga kauturan, nagmala ang sapa. So wala na siya sang kuhaan sang tubig. Wala na siya sang ginadalaan sang karne. Sa pamahaw kang panyakon sang uwak.
So, gintudlo siya sa Ginoo niya, kadto ka dito. Kadto ka sa isa ka village sang Zarephath, may isa dito ka balo. Mga kauturan, lantaon ta kung ano ang balo. So, ining balo mga kauturan, sa nag-star dito, si Elijah mga kauturan, lantaon ta kung anong i-attitude. That's why, ini nga akong idulong sa inyo, ginatituluhan ko nga, the attitude of a widow at Zarephath. So, isa-isahan ko lang. Then, sa verse 8, sa kinsugo siya sang Lord, nagkanto siya sa 10. So, he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks. Okay. So, nakita niya, may isa kabalo nagatipon sa kahoy. So, ano bala ang balo? Ang balo, wala sang bana. When we say wala sang bana, either napatay or binayan. Ano bala ang balatyagon sang isa kabalo? Magkatuan, during the time sang Israel, ang balo object of what? Object na sila sa bully. That's why kung balo ka during the time, you are defenseless. Wala ka sang bana nga maka-defend sa imo. Wala ka sang bana nga maka-provide sa pagkaon para sa imo. Wala sang bana nga maka-comfort sa imo. Kaluluwi ka. Pero ining balo mga kauturan, sa Zarephath mga kauturan, naghimakas para mabuhi siya. That's why, una-una nga nakita kong attitude niya, workaholic. She was a working mother. Why ining balo nagpungko sila balay? Napungko lang ko din sa balay. Kaya may ginapaabot ako. Hindi na siya sitting pretty lang to TV. No. Mga kauturan, ining balo mga kauturan, nagbutangin siya pangununa, hindi ako yung magpasagot sa iban. Kaputlay ang kabuhi. That's why mga kauturan, naghimakas siya mangita sang pagkaon para sa ila. May pagkaon siya. Pero bangot kay wala siya sa inugatong, nagpanghita sa inugatong. So, working mother siya. She worked hard for the money. Para hindi magutman ang iya, isa kabilog nga, bata nga lalaki. Working mother siya mga kauturan. Why siya nagsalig sa iya? Relatives. Siguro wala man sang utod ang iya bana. So nagtinguha siya nga isa lang siya nagpangita sang ubra. Ano yung pangita niya? Supunan ko lang. Sa pag-abot ni Elijah, then as she asked her, would you please bring me a little water in a cup? As she was going to get it, he called to her, bring me a bite of bread. So nag-abot si Elijah. Nakita niya ang babae nga pangabudlay. Wala man ang babae ng pangayo-ngayo. Hindi pareho na kung kasabado, may nagapanguhit sa mo. Kung hindi ka mangatag, sa utang ka pag-apropal-tong-paltungan. Hindi ni sila. Nagtinguhagi siya abyan, nga bisan single mom siya, bisan isa na siya siya kabuhi, naghimakas siya, agod makakaon sila. Next, anong attitude pag sining balong way? Oh, sobra ka. Yeah. Ang attitude sining balong way maturan, caring and a loving mother. Maigugmaon siya. Ano ganing caring siya hiligay nuna? Matinatapon siya sa iya bata. Kaya kung ining babae nga balo nga pawala, gutman sila. Pero ang iya focus, my friend, ang iya family, ang iya nagilang nga isa-isahanon nga bata, ang precious son niya, gintagaan niya time. Gintagaan niya sang gugma. Gintatap niya. Wala siya maghambal siya kung gringo. Pweh! Bahala kada kay mangita ko bag-o nga bana.
palagon subong. May araman asawa, araman ng iyabana, pero ang iyabalatsagon daw balo siya. Why? Siya ang nanay o ng asawa o ng nanay sa panimalay, siya ang kapangita obra. Si tatay ato ya sa sugalan, ato sa ilimnan, ato ya sa punsyonan, ato ya sa baylihan. Si tatay ang nangin soltero. Si nanay mo ang nangin tatay sa panimalay at the same time nangin nanay sa ila kabataan. Tugudlay. Pero mga kauturan, ininbalo nga babae, she don't mind. Ang iya gitagaan, value, among iya nabilin nga bata. So gintatap niya, kaginigugma. Then, next. Okay. Nag-abot karon si Kwan, si Elijah. Si punta, ini nga balo, mga kauturan, pigado. Pigado gini niya. No? Pigado. Pag-abot karon ni Elijah, ginsugos sa Ginoo, sino siyang Ginoo, kadto kato. Kadto ka dito sa village ng Zarephath, kaya may isa dito kabalo, amo matatab sa imo. Okay. Nagkadto karon to si Elijah. Pagkadto karon ni Elijah, wala gani kakilala siya ang balo nga babaye. Lantaw tang istorya. So he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow. Pag-abot na dito mga kauturan sa village ng Zarephath, nakita niya ang isa kabalo nagatipon sa kahoy. First time nila nagkilalahay, first time nila nagkitaay, wala sang relasyon nga nagtuga sa ila, o kung nakita ako nahimo sa ila mga kauturan, anong hambaya ni Prophet Elijah? Kampante si Prophet Elijah, ya. Would you please bring me a little water in the cup? Pwede paliyok mo kumadalaan sa tubig? Tinauhaw ako? First time nila. Sino yung kabalo mo ko ba? Sino ka na dyaman? Sino talang kalbo ni nga purang muso ni nga sahe ni nga propeta niyo? Oh. Okay, wala reklamo ang babae. Wala reklamo. Walang tawa ko. Low temper, walang reklamo. First time. Sa tiyon sa tigulutom, sa tiyon sa ila kinawaton, sumapol karon ining isa. Alagad sang Ginoo, sumapol. Sumapol. Wala tayo naguntat. Then, verse 11, sa nagalakat pa lang siya, makuha pa lang sang baso sang tubig, nag-order naman ng isa. As he was going to get it, he called her, bring me a bite of bread too. Makuha pa lang ang balo sang babae, ang balo sang baso sang tubig, ma-order naman ang propeta. Pwede na lang, dala ka na lang tinapay. Oh. Mga kauturan sa kapigaduhon, sa kapipitan, ang maser mo kuro, tubig, pwede pa. Tubig. Pero kung mag-request ka mga kauturan sang tinapay na lang, pwede. Sunod ka, okay. Sir, pwede ko share ka, ma'am, pwede ko ka inom tubig, okay? Pwede ka. Ma'am, antes ko matubig, ma'am, dala lang da fried chicken, abi, ma'am, dala lang da utang, kanon, magutong gid ko ya. Oh, kampanti ang aton nga, ano ni, ang aton propeta. Paano siya nagkampanti, mga kauturan? Paano nagkampanti ang aton propeta? Why? Balik kita sa verse 8. Sino nagsugo siya? Ang Diyos! Huwag takabulong kung paano nagpag-istorya ang Ginoo sa balo. Galipong ulo, guro sang balo. May sila gudon pa kundi nga isa kabilo nga bata, tapos sumapol kaya sa kundi. Kung tubig, servisyohan tayo ikaw, pero kung tinapay, nga katapusan na lang namon kalanunon, hindi ko pa siguro matag sa imo. Ma-order ka pagit. Mga kauturan, lantaw na ito ang sitwasyon sang balo. Siya lang ang nagapangabudlay. Siya lang ang nagapangita sa pagkaon para sa panimalay.
Siya lang ang kapanumdum kung ano ang mangin para buwas. Pero makuturan, sinudlan karon niya ni Propeta Elijah. Kampante. Nangin kampante si Propeta Elijah because of what? Verse 8. Kadto ka dito sa isa ka balo sa lugar sa Zarephath kay tatapon niya ikaw dito. My friends, sa nag-order si Prophet Elijah, low temper gyapon ang babae. Bango, cool-minded sa gyapon. Madamo nga mga pagtilaw nag-abot siya kabuhi mga kauturan, wala siya naglupok dayon. Why siya naglupok mga kauturan? Why siya naglupok? Because of what? Ang pamangkot ko mga kauturan, ining babae, ining balo nga babae sa Zarephath, believer or unbeliever? Believer or unbeliever? Bebe? Believer or unbeliever? Unbeliever. Wala. First time ba nila galing nagkitaan? First time ba nila kitaan ni Elijah? Wala gani sa kilala kay Elijah o kung buranguson o kalbo o kung guro kay buhok niya. Wala pa silang kitaan. So, hindi tumuluo ang babae. So, kung hindi tumuluo ang babae mga katuran o kung ining aton balo mga katuran, lantawa, gintatap siya sa Ginoo. Cold-minded yapon. Wala siya nagalupok. Wala siya nagbratatap. Sino kang pangayaw din nga mag-order doon sa akong tinapay din? Wala. Then next. Okay. Sa nag-order, mga kauturan, si Elijah, liyog lang, ngayon ko tubig. Paglakas ng babae, dali na lang ko tinapay. So, ano ang attitude sa babae, mga kauturan? Nangin truthful siya, nangin honest siya. Why siya nagapaligoy-ligoy? Ang tawano ba niya? But she said, I swear by the Lord your God. That's why ang unbeliever siya. Your God, gintudlo niya. Nagapanumpagin ako sa imo Diyos. Ay kung believer siya sa aton Diyos. Unbeliever siya. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house. And I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil. In the bottom, in the bottom of the jug, I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Sinabi niya, sir, tubig mahatag ko. Pero kung tinapay ni ko mahatag, ining isa na lang kahakop nga harina, kag sang tulo na lang nga mantika sa akong jug, lutoon namon ini. Pagkatapos niya, patakos na kami lungon dito. Paano? Paano yung buot silingon sa babae? Last meal na lang nila. Because of poverty. Last meal na lang. In short, kung sa aton panahon, sir, isang kakop na lang ni nga bugas, kag sang kakudlit na lang, kag tuldok na lang to nga ginamos, kag asin, katapusan sini, mapatakos na lang kami. Dayon sa ngamon lungon. Kag tapos sina, ma-attend ka sa amon lubong. No, nangin honest niya yung babae. In short, sila niya, sir, mano ka di sa amon? Ma-request ka sa tubig, tagahan ikaw, masarangan ikaw, tagahan tubig, pero kung tinapay ang ginapangayo mo sa amon, hindi ko na matag. Kay katapusan na lang ini, survival. When I was a little boy, balik ko na lang, checklist, manami kidyang ako ni Loy sa muna maginto-into. Nya, nami siya po ang atong luto, si Kuya Lay, gamay pa ko ha. Nya ang atong lupong luto, lugaw!
Mga kauturan, namin man niya si nanay, oo, sige, punta ng tagasi ng tul-tul pala. Tul-tul ng tul-tul, sino kapos ng tul-tul? Ang basin na ba yun, tul-tul tikablaw? Tul-tul lang asin. Nga do barita na siya. Oh, may bilog, may barita man, tul-tul mo na. Ya, puta ata tul-tul, namit-namit, siguro na namit-namit na. Sa ako niya namit-namit na. Pero sa akon Iloy, nabatsaran, nabalaan niya, ngaway na kami bugas. That's why, nga, ang gamay na lang nga bugas, lugawon. Para kami nga siyam kabilog, matatapan. No, kita ko na. So my friends, amo ni, ang balatyagon sa isa kabalo. Hindi pa to'y balo si nanay. Ara pa si tatay. Pero makutol ng tawa. Duwa sila kapahita obra. Pero ang balo nga babae makutulan, perte ka sakit. Sa katapusan sini sir, mapatay na lang kami. Anong ilibiyon sa balo nga babae makutulan? Nga isa lang siya nagkapangimakas. Or at least naging honest siya. Naging truthful siya sa atong propeta. Mga katuran, kung honest ka, truthful ka sa isa katao nga alagad sa Diyos, may resulta na. Nagtawang takaroon. Okay, next. Okay. So, attitude niya towards ang ato nalagad sa Ginoo, mga katuran, kay Propeta Elijah, nangin submissive siya. Yes, sir! Katapusan lang namon ni kalanunon. Anong himuon ko? Ano ang ba ni Elijah? But Elijah said to her, don't be afraid. Hindi ka magkadlok. Sunda lang akon. Ginapangayon sa imo. Go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Kita mo. Mapatay na ang babae. Mapatay na ang balo nga babae. Kagakiya bata. Katapusan na ang kaong. Siling sang isa kaalagad sang Diyos. Luto ka sang tinapay. Pero unahalal ako. Di anong reaksyon ka balo nga babae man? Ano ning ginahimo ini sakon man? Oh, pero ang words na diyo, don't be afraid. Nangin nagsubahan mga kauturan ang babalo nga babae because of this word. Don't be afraid. O galing lang ginsundan, make a little bread for me first. Wala nagreklamo. Nagreklamo ang bayway? Wala. Bisan unao ng alagad sa Diyos, wala nagreklamo. Because of this word, don't be afraid. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Una lang ako, luto, kag ang nabilinda, inyo lang na. Ano man? Ang manang tinaga. Lutuin niyo ko una, sila ni Propeta Elijah. Lutuin niyo ko. Kaya ang nabilindain niyo na. My friends, isipa bala kung ano, kung bilang isa katawanon, nga balatsagon mga kauturan, lutuan ang unang alagad sa Ginoo. Ang mabilin inyo. Unbeliever na, pero mga kauturan, nagsubahar siya. Nagsubmit siya. Mga kauturan, lantawan nyo kung ano ang bunga nga nagsubahar ining balo nga babae. Then, okay, optimistic yapon yung balo nga babae niya. Bisan wala lang sila pagkaon, wala lang sila kalanunon. In the coming days, mga kauturan, ang iyaya panulok positibo. Ayan mga kauturan, sa imo panulok, hindi ka naging positibo, naging pessimistic ka mga kauturan, panasay na. For this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your container under the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Nagsubmit siya mga kauturan sa alagad sa Ginoo. Samtang nagasubihan sa mga kauturan, nangin positibo ang iya panulok. Sa tanan nga nga pagtilaw nga mo paggasugataon,
wala na may kaunon, mapatay na lang kami. Pero nangin, positibo siya mga kauturan. Why? Siling ni Elijah, don't be afraid. Kaya ang Diyos ang Israel, magahimuno sang imo tambubo. Hallelujah. Then, optimistic ka. Next. Okay. Bangod sang iya pagka-optimistic, nang hospitable siya. Wala niya lang mga kauturan, ginpakaon si Elijah. Kundi, ginpa-istar niya gid mismo sa ila panimalay. Isipa mga kauturan. Sang ginpa-istar niya ang propeta sa ila panimalay lang gawa. So she did as Elijah said, and she and Elijah and family continued to eat for many days. Are ang resulta sang submissive, kag hospitable, kag optimistic. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Mga kauturan, hindi iniya pulong ni Elijah, pulong iniya sang Diyos. Isa kabalo nga defenseless, wala naga-provide sila, pero nangin open ang iya panimalay sa pulong sang Dios kag sa alagad sang Ginoo. Mga kauturan, nangin hospitable siya. Ano ang resulta? Wala siya ginakawad-an sa pagkaon. Optimistic siya mo. Unbeliever, mga kauturan. Siya lang ang gaobra aga uto kagabi. Manghimos, mangita, mga kauturan. Gintatapang sa katigulang. Another pakalanunon, mga kauturan. Pero ara, base sa pila kadlaw manoktok sa inyo, tok 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 tagbalay. Ano kaday? Alagad ako sang Ginoo, pasudla ko. Wala gani kong magkilalaan. Mga kauturan, ara, wala sang gutom sa nag-abot. Mga kauturan, si Elijah sa panimalay sang balo nga babae, mga kauturan, ang iya attitude, mga kauturan, nangin hospitable siya. Wala siya nangin harsh kay Elijah. Dire ka lang. Dra ka lang sa amon kusina. Dire kami sa amon nga kwarto, dra ka lang. Mga kauturan, wala. Kung ano ang ilang pagkaon, mga kauturan, pagkaon man ni Elijah. So that's why wala sila nawadaan sa pagkaon. Okay! Dira? Ara? Attitude niya na gyapon. Bastante sila sa pagkaon sa tunga sang tiguluto, mga kauturan, may natabo karon. Ang iya bata nga lalaki nagmasakit kag naglala kag na patay. Patay ginaya. So bilang isa kaya ikaw katawan o pamatyagan mo, disappointed. Anong rason, mga kauturan, nga napatay ining bata nga lalaki? Nag-disappointed na siya. Why? Halin sa pag-abot ni Elijah, bastante sila sa pagkaon. Kung basahon mo pagkanto pakare ining pulong sang Ginoo gisulat ni mga kauturan, wala sang pulong nga nagwa sa baba sang babae nga, thank you Lord. Wala kadit may nabasahan, mga kauturan, Ginoo, Elijah, pakipasalamat na lang sa imo Dios. Wala. Why? Ginpabatyag siya. Kung anong ginatawag siyang ginatawag, ano ang kaimportante sa mga pesinalamaton ka sa Ginoo? Lantaw. Wala niya makita ang dako nga milagro sa Ginoo, mga kauturan, sa malawig na tiguluto, mga kauturan. Wala siya magtangla sa Diyos. Karon mismo, sumulod karon sa iya bata. Isipa mo lang. Pinakaali-ali mo nga bata, mga kauturan, isa ka bilog, ginkwa pa. So, sang napatay ning bata, mga kauturan, para bratsako nyo, she was disappointed. Ano ang baya kay Elijah? Bito? Dito? Oh. Ginturaso kaya si Elijah.
Then she said to Elijah, "O man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sins and kill my son?" Oh Elijah, nag-ano ka di sa panimalay ko? Nagdala ka di sa ano? Sa kalain? Isa-isahaw mo ba lang akon mga sala? Kagpatyo ng akon bata? Ganto ba? So disappointed yung babae, nagano ka? That's why, my friend, sa malawig nga tig-ilinit, kag bastante nga pagkaon, ang iban ginagutom, sila nga sinakapan ni Malay, wait, gutom, waya magtanglay ning widow. Pagpasalamat sa Ginoo. That's why ginpaagi siya. Ginpaagyan sa mga kauturan. Ginpaagyan sa mga kauturan sa pag-ilaw. Ako sa diin, matangla siya sa langit. Oh. Ano ang bal ni Elijah? Verse 19, tiling niya, but Elijah replied, "Give me your son." And he took the child's body from her arms, carried him up the stairs to the room where he was staying, and laid the body on his bed. Then Elijah cried out to the Lord, "O Lord, my God, why have you brought tragedy to this widow who has opened her home to me, causing her son to die?" And he stretched himself out over the child 3 times and cried out to the Lord, "O Lord, my God, please let this child life return to him." The Lord heard Elijah's prayer, and the life of the child returned, and he revived. Then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. "Look," he said, "your son is alive." So, sang nabuhi ang bata. Ano din ang balya? To? Verse 24, she believes and declared that God is truly alive. Ano? Then the woman told Elijah, "Now I know for sure that you are a man of God, and that the Lord truly speaks through you." Mga kauturan, in short, sa tiyon sang atong pagbastante, sa tiyon sang aton wala gutom sa atong panimalay, wala sablag sa atong panimalay, mga kauturan, nalipatan tagkali mo pasalamat sa Diyos. Kung hindi pa kita pag-agyan, mga kauturan, sang trahedya, mga kauturan, hindi kita katangla sa langit. Amo ning natabo sa balong nga babae. Nag-abot ang trahedya, ang circumstansya sa ila panimalay, dito pa siya nakatangla, mga kauturan, sa Ginoo. Nga Elijah, ikaw kay dagi padala sa Ginoo dire, kay nagapati ko ang imo Dios buhi. Mga kauturan, in short, hindi na naton pagpaabuton may trahedya patong panimalay. May trahedya pa nga atong panimalay kung kita magtala sa langit, no? Hindi ni coincidence nga iwalik, wala pa matabo ang nagkalatabo sa atong simbahan. Natabo kay maninoy Samuel, wala. Nahuman na ning wali ko, wala pa matabo yung nanong kay maninoy Samuel, wala. This is not a coincidence. Not only speak para kay maninoy, but it speaks bilog nga simbahan, mga kauturan. Hindi na natin papaabuton. Nga maabot pa ang trahedya sa itong panimalay, agun magtangla pa kita sa langit. Ini siya nga babae, mga kauturan, unbeliever. How much more kita? Amen. Believer. Sa tiyon sa atong kabugunaon, hindi kita katangla. Ginoo, thank you Lord sa mga pagkaon, sa mayong lawas. Mga kauturan, ugi siya magbilib, ugi sa tiyon na siya na magtuman, magpati, nag-abot ang iya trahedya siya panimalay. No? Hindi na naman nabot sa atin, mga kauturan. So in conclusion, mga kauturan, the Lord is good yan sa atin sa kiyapon. Amen. Mangin optimistic kita sa likod siyang kinawa nun. Kaya ang Diyos nag-survive, nag-provide yapon sa atin. Amen. Nang
nangin hospitable kita sa gyapon. Nga Lord, katapusan na lang ning kalanunon, may mga bisita pa rin mga lagad, no? Ano na lang kami? Ginbaliwala sa babae, mga kagulang. Nangin honest siya sa Lord niya. Nangin honest siya sa tao. Tuway na kami akala noon. Lantawan niyo pala. Nag-honest siya mga kauturan. Nangin truthful siya. Nangin man ni mami natudon siya kay Propeta Elijah. Lantawan niyo. Ang propeta nangamuyo para sa iya. Then God will provide. Magaduko kita sa aton nuno. Ginoo, ini Lord nga pulong Ginoo para sa imo, para Lord sa imo Lord nga katawan ng Church of God. Ayhan yung mga utod kami Ginoo nga mga balo of God. Nakita mo Lord ang ila Lord libiyon Ginoo. Ang ila Lord struggle sa ila kabuhi Lord. Ang single mom sila of God. Nakita mo, Lord, ang ila, Lord, kabudlayon, Lord, nga makatapos, Lord, ang ilang kabataan, Ginoo. Lord, ikaw ang Diyos, Lord, nga mag-provide sila. Ikaw ang Diyos, Lord, mangin ilabana, O God. Ito ano, Lord, kakapoy, Ginoo, kakaluoy, Lord, sa ila, O God. Lord, salamat, Ginoo. Nga ikaw ang Diyos, Lord, nga naghatag strength sa ila, Ginoo. Naghatag, Lord, sang dako, Lord, nga paglaon, Ginoo. Sa tion, Lord, sang ila, Lord, kinawadon, Lord, nangin optimistic sila, Ginoo. Gintulok nila, Lord, ang pagtilaw, Ginoo, nga nangin positibo, Lord, sa ila kabuhi, O God. Nakita mo, Lord, ang ila luha, Ginoo. Luwa, Lord, sa pag-ampo, hilibiyo, Lord, makatapos sila kabataan, Ginoo. Father God, today, O God, ginabayaw namon, Ginoo, ini, Lord, ng mga balo sa iyong tilan, O God. Ayan, utod, sa siningan tiniyon. Kung nanging balo na ikaw sa madugay nga tiniyon, kag nakita sang Ginoo ang imo pag-antos kakapoy, this is not the time. Mapasalamatan mo ang Ginoo. Sa malawig nga nanginbalo ikaw. God provides you everything para sa iyo. This is not the time na magatamwa kita sa langit. Ginoo, salamat kit. Gitagaan mo ko sa kusog. Kaayo, Lord, nga lawas, Ginoo. Nga mag-providean ko nga akong family, Lord. Nga ako lang, Lord, nag-aisahan. Kaupod pa ikaw, O God. Ayan na biyan. Utod. Sa tion, sining dako mapagtilaw sa aming panimalay. God is always there para sa iyo. Ayan, utod. Pamatsyag mo. Ara man ang imubana, pero pamatsyag mo, nang isahan ka. Sa pagpangabudlay para sa imong panimalay. Now, this is now the time. Malapit sa Lord. Istoryahin mo ba na? Now, this is not the time. Nakita ko kung anong pagpangabudlay sining balo sa tiyo sa ilang tiguluto. Nakatapusan na lang isang singira pagkaon, mapatay na sila. Kapiyan, this is not the time. Istoryahin mo ba na? Pamatsyag mo. Tay, di, ari ka man mo ako ang ginakapoy. My friends, this is now your time to go to the family. Istoryahin. Mabudlay sa isa kabalo nga nagapangabuhi isahan. Wala sang may naga-defend sa iya. Wala may naga-provide sa iya. Wala sang may katuwang sa iya. Ayan na biyan sa malawig na tiniyon
nangin mabudlay ni sa imo. Salamat kita sa Ginoo nga na overcome mo. Ini nga mga pagtilaw sa imo. Ang Diyos abyan nag-remind sa ato nga hindi man nato ang pagbabayaan ang alagad sa Ginoo. Kaangay ni Prophet Elijah na nagtinguha palagyo sa isang kahali na siya pag-apat yun. Mga biyan, nagtinir pa siya sa isang kalugar, sa isang kapanimala, napigado na. That's why, may gindala si Prophet Elijah. Isa ka maayo na tinutuyo sa panimala. Sa ngara si Prophet Elijah abyan, ang Diyos nag-provide sa iyo. Ang pinakanami ang biyak. Sa napatay ang bata sa balo mga biyak. Ginpakita sa ang Diyos kung daw ano siya kagamhanan na biyak. Brother, ako namang ginahambal mo. Anong gusto mo matabo? You know, my friends, I'm always focused on the family. We must give importance to our family. Value our family. Every members of the family taga naton value. Mabudlay lang si nanay lang yung GoPro. Sa mga kabataan na subong, tulokon yung sinyo, tulokon mo si nanay. Tulokon yun. Ang pagpulaw, buktaw ni nanay niyo. Ang pagpangabudlay niya, makatapos ka mo. Makakaon ka mo. Kung nakigang ka mo ni nanay niyo, bangon ninyo sa lakas. Sunggod pa ka mo. Youth, pamati. Tagaan niyo importansya si nanay. Every single penny or every single na peso na buwas siya po sa ginpangabudlayan na. Ginpabalhasan niya na. Ginpatuloy na sa dugo para kami ka na nakakahawang ka maka-school. Ginantos ni nanay mo, ni tatay mo, ang ulan, ang init. Para talaga kita makatapos, kamo makatapos. Maangkon niyo ang gusto niyong handong sa pilang adlaw. Kurso mo, gusto mo maangkon. Sa tagsa nga mag-request ka na, may balayta naman kami tulayan. My friends, wala si nanay mo gaduwa doon. You know, pakapal na si mama niyo, si papa niyo. Makaulaw mo na sa iba. Para ka mo makatapos. Sa malawig na tiniyon, nga ako diri sa dito. Taga mo yung focus ka mo yun.
family. Sa prangka lang istorya, what happened kami ni Samuel. Bangod sa iya pagpalangga sa ipanimlay. Pulaw bugtaw, aga pa siya galakat, alas 2 sa kagaw. Para sa inyong mga kabataan. In return sa pagpangabudlay sa inyong ginikanan, mga kautuhan, panunduman niyo. Panunduman naton. Sabi nato ng atong iloy, atong ginikanan, nagayong kumagatubang sa inyo. No. Nagahibi na sila sa panalapit, katangla sa langit. Ginoo, di naman kami makuha sa ngamon, Lord. Alanuno. Di naman kami Ginoo makuha, Lord. Bayad tuition sa ngamon kabataan. Pagsaway ni mama mo kag ni papa mo para sa hindi na para sa ila. Para sa inyo na. My friends, kabudlay dumdumon. Kasi mama mo, si papa mo nagapangabudlay para sa inyo. Ikaw ya galak, what's up? Laliwan ginatunto mo, hindi si mama mo pugalingon mo. Sa tagsa kasensilyo nga nagagawa sa bulsa ni mama, always think of this. May balor na para sa iyo. Matapos ini nga kunwali. Palipit ni si mama mo, si papa mo. Ma, pa, tay,